Maingay halos kahit anong oras dito sa Blumentritt sa Maynila. Ngunit may boses na gaano man kahina ay pilit pa rin nakikipagpaligsahan sa gulo. Ito ang boses ng isang biolin. Tila may isang munting konsyerto sa bawat pasilyong dinaraanan ni Lola Lydia. Di man karaniwan ang kanyang instrumento, kilala agad ang tugtog. Kaya para sa mga taong baliwala ang kakaunting barya, nakakatsyempo si Lola ng kita. Salamat po. Sinasamahan ng saya, ganun. Ngiti-ngiti para parang masaya rin silang parang masaya rin silang tutugtugan. Tutugtugan ko kayo. Hindi lahat natutuwa sa kanyang paghaharana. Papasok ang tao ngayon lang po. Dapat kami Grade 5 lang ang natapos ni Lola Lydia. Ang pagtugtog ng biolin, hindi niya natutunan sa eskwela kundi sa kanyang ina noong bata pa siya. Kung tutuusin sa edad niyang 62 anyos, hindi na dapat kumakayod si Lola. Pero andito siya araw-araw sa mga tiyangge para kumita ng pera, pantawid gutom, pambigay sa mga apo at pangpaayos ng bahay niya sa probinsya. Kung natapos ko itong palengke, maski marami o kunti, uwi na ako anak at napagod na rin ako. Init at pangangawit daw ang mga hadlang sa hanap buhay ni Lola. Pero hindi bali raw na mainit basta hindi umulan. Pag umuulan daw kasi, tigil muna ang tugtugan. Dito sa Baclaran ko nakilala ang Lola Violinista. Kayo po si Lola Lydia? Ako po si Howie Severino. Ganda nga po, sir. Kinagagalak ko kayong makilala. Ako rin po, sir. Kumusta kayo? Wala kayong payong o kapote? Wala po, sir. Di bale, ito. Pwede nyo gamitin din yung akin. Ang ganda naman ng violin nyo. Meron pa nagsasabi sa inyo na gustong-gusto nila yung tunog ng violin? Ay, opo. Marami. Marami nagsasabi noon. Ano raw ang pakiramdam nila pag nakakarinig sila ng violin ninyo? Yan, masaya sila. Parang kung matugtog ko yung pinapatugtog nila, yan, tumitinding-tinding sila, nakakangiti sila, ganun lang ako. Pati ako napapangiti din. Dahil yung biling ko Nalaman kong may espesyal palang pinag-iipunan si Lola. Isang biyaheng hindi raw niya dapat makaligtaan. Humihina na yung ulan. Pwede na tayong mamasyal ng konti. Oo, na-stuck na tayo rito eh.
Kaya umulan man o umaraw, balik kalsada si Lola. Pero yung instrumento niya, gusto niyo ba yon? Oo, kasi nung unang panahon, di ba, ganun yung mga ginagamit. Anong tawag dyan sa instrumento niya? Alam niyo ba? Hindi. Nakalimutan ko na. Sa isang makulimlim na Miyerkules sa Baclaran, hindi lang kami ang dumayo kay Lola. Paano mo nakilala si Lola Lydia? Ay, tumutugtog siya doon sa, meron kasi akong printing shop. Tapos, meron doon marami nagsusolicit. Nilalagyan ko doon, no solicitation. Kaya parang paglapit niya, parang dahil violinist, no, talagang, sandali, wag. Sige, nilapit ko. Tapos nakita ko yung violin niya po. Yun, parang, iba po kasi si Lola eh. Nag-aaral din si Jen ng violin at miyembro siya ng Facebook group na Pinoy Violinists. Bukod daw sa pagtutugtog ng Lola, ang nakatawag sa pansin ni Jen ay ang lumang violin na namana pa raw ni Lola Lydia sa kanyang ina. So, biyak-biyak na yung kahoy. Tapos nilalagyan epoxy lang. Ano ba dapat? Sa kanila, one piece box po yung sa likod niya. Ayan po, nilagay na lang ng mga epoxy. So, hindi siya dapat kasi yung epoxy, hindi po siya mabuti sa kahoy. So, ibig sabihin, bumiyak siya rito. Kakaiba rin yung playing niya. Ano po, kasi yung bago na ngayon. Antigo at wala na sa kondisyon, paus na raw ang lumang biolin ni Lola. Dahil mahal magpaayos ng isang biolin, lalo na isang kasing antigo ng kay Lola, pinahiram muna siya ng mas bagong violin. Oh, naalala niyo pa yung sayaw nito? Ay, ito. Sasayaw si ate. Mas malakas ang boses at hindi na mamaos. Anong tingin mo dun sa ginagawa niya? Nakakatuwa po kasi yung para sa amin, kaya yung violin, akala nila ginagamit ng mayaman, akala nila inaano, pero makita mo merong isang natugtog. Sa gantong klase lang na instrumento, nakakaya niya mag-produce ng magandang sound. Wala sa puso yung pagtugtog niya, nakakatugtog siya ng gano'n, nahatid niya sa tao. Para na po siyang yung parang treasure sa music, gano'n. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and bared our sorrows, in order to show us clearly the human weakness and patience. Kwento ni Lola, minsan nang dumating ang pagkakataon para matigil ang kanyang buhay sa kalsada. Pero pinalampas niya ito. Nung ako 17 pa lang ako, yung magandang buhay para kung binaliwala. Kukunin talaga ako. Kasi ang daw yung kumbulima. Sinabi ko sa aking ina, ayaw akong payagan. Ako naman yung masunurin na anak. Hindi na ako bumalik ng Maynila. Malilit pa yung mga anak ko. Kasi itong daanan na ito, hindi pa ganito. Sila magkakapatid. Kaya andito siya ngayon, pauwi sa bahay na hindi kanya. Nakikitira silang mag-asawa sa isang maliit na kwarto sa bahay ng kanyang balay. Hi. Gandang gabi. Wow, ang taas pala. So, pang ilang palapag na ba to? Pangatlo? Pang-apat na to? Aning na po, sir. 7 ang kasama ni Lola sa kanilang tirahan. Ang nasa top floor, no? Isa sa kanila ang pinsan niyang si Ellie, Ayan ang drum ko. na isa rin palang musikera, pero drums naman daw ang sa kanya. At musikera kayo? Kasi
ganun yung hanap buhay ng mga magulang. Kaya yun ang naanoan namin. Nagtutugtog din kasi. Saan ka tumutugtog? Sa mga bahay-bahay din po sa Bakit Maynila. sa Pangasinan hindi? Mahirap ang ano doon. Ay, walang buhay naibibigay? kasi. Mayroon din kaya lang talagang Hindi tagirap tulad ng Maynila, din. maraming tao. Oo, at saka dito may mga trabaho ang tao. Kahit piso, 2 piso, okay na. Ngayong papalapit na ang undas, iisa lang daw ang pakay ni Lola Lydia. Ang makaipon ng sapat na barya para ipamasahe pa uwing Pangasinan. Pambili ng yung ulam, ganun, mga kape, sa pang-almusal, pamasahe bukas. Kaya 100 ang maitatabi. Sumama ako sa kanyang biyaheng pauwi. Hindi pa niya alam na idadaan ko muna siya sa isang lugar kung saan walang magtataka kung ano ang hawak-hawak niya. Baon ang perang kinita sa mga lansangan ng Maynila, uuwi na si Lola Lydia sa Pangasinan para sa undas. Pero may side trip muna kami sa Zambales. Papasok pa lang kami sa Casa San Miguel, narinig na namin ang dahilan ng pagdayo namin dito. Si Coke Bolipata, ang isa sa pinakatanyag na violinista sa Pilipinas. Nag-aral sa Juilliard sa New York at naging soloista sa mga orkestra sa ibang bansa. Ngunit pinili niyang umuwi sa Pilipinas at itatag ang Casa San Miguel. Isang sentro ng sining at musika para sa mga komunidad sa Zambales. Halos 2 dekada na niya ritong ipinapamana ang mga natutunan niya sa musika. We started out, and I think into our 4th or 5th year, we were asking ourselves, bakit natin ginagawa ito? It has informed the way that all aspects of their life, in family, even when they started going to nursing, yung pangangailangan ng disiplina, to be hardworking, all of the values that you learn in music, you can inform your other aspects of your life. Hi. Hello. Thank you for having us. Oh, you're most welcome. Hello. Anyway, si Lola, nakilala namin because nagpa-perform siya sa... Upo kayo. Nagpa-perform siya sa lansangan, no? She comes from a musical family sa Pangasinan. Puro violinista nga sila. Pero wala pa siyang nakikilalang kalibre mo, no? May image na, alam mo na, mataas and pang concert hall. Pero she's exposing it to people in markets, and people on the street, mga tricycle driver. Baka sa kanya lang naririnig yung violin, no? Exactly. Perfect, no? In the spirit of also what my grandfather was trying to do. Very nice. No, we're honored to have you with us today. Ano ba yung dala nyo ngayon? Yung pinahiram sa inyo? Yung luma? Pinalit? Yung dating violin ko po. Sige, pwede mo makita? Opo, ito po. Miguel, dito. Ito po, sir. Wow! 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 This is astounding. And this is actually guitar strings daw. Yeah, and there are only 3 as opposed to 4. Yun nga eh. You know, she manages. She manages to, It's Filipino. with this, Ba't ho nyo ginagawa ito? Anong araw-araw kayo tumutugtog sa simbahan? Ganun? Hindi, sa mga palengke po, sir. Palengke. Opo. Pero Pontiyangge. tapos may nagbibigay ng pera sa inyo? Mayroon din po, sir. Pwede matanong kung magkano nakikita nyo sa isang araw? Ay, yan ang mataas ang kinikita ko, sir. 200 na po. Yan, sigurado. Ito po yung ginagawa ko sa hirap ng buhay ko, sir. Gusto ko sana makaipon din para ipagawa yung bahay namin. Kaya
hindi ako makakaipon, sir, dahil yung mga anak ko, kung sila yan ang tulong sa akin. Hindi ko sila matiis din kasi walang-wala sila. Naibibigay ko yung naiipon kong kunti-kunti hanggang mag-iipon ako ulit. Hindi tuloy ako nakakaipon. Yeah. Lumabas na sa pelikula si Coke at si Julian Duque, isa niyang estudyante. Ang boses ay tungkol sa paghilom sa pamamagitan ng musika. Ngayon, 11 taon na si Julian, pero walang kupas ang dedikasyon niya sa kanyang instrumento. Paano pa nakakatulong sa iyo ang violin? Nakikilala po ako sa... dito po. Nakikilala ka dahil Sa pag-violin ko po. Masaya po ako dahil lagi may buwabati sa akin mga tao. Mahal mo na ba yung violin? Oh, very much. Bakit? Nakakatulong po siya sa buhay ko. Pag nalulungkot ako, nakakapagsaya po sa akin. Oh, talaga? Naghandog ng musika para kay Lola Lydia sina Julian at ang mga kasamahan niyang mga tinuturuan din ni Coke. Napakinggan ko yung mga violinistang mga anak na ang gagaling. Wala. Masaya na kayo. I see Lola is really a kind of folk tradition, knowledge that has been handed to her orally and that she has transmitted also orally versus us where we really go through the message of the books. But I think our objective is the same. And sa mga bata naman namin, we always emphasize, since they get their scholarships here, that they always give back. So I think that's important for their values. And if ever we can bring joy to other people and you have the means, it's our duty. Yeah, tugtugin natin. She says that she does it for money. I can tell that her heart, it's part, not naman her therapy, but it's what defines who she is. And she has to do it. Whether she makes, I ask her, ba't naman 200 pesos ang kinikita nyo? Sige pa rin kayo ng sige. I think deep down, it's really, she needs the music also. And kami rin, I think we use music like for self-esteem. It's something that we need as part of our character. Sa kanyang pag-uwi sa Pangasinan, matutuklasan naming hindi lang pala pagtugtog ng biolin ang talento ni Lola Lydia. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe papuntang Pangasinan, isang eksena ang aming napansin sa highway. Galing pa kayong Pangasinan?
So, anong bayan sa Pangasinan? San Carlos. Kaparehong bayan pala sila ni Lola Lydia, pero hindi sila magkakilala. Anong barangay? Panggalangan. Ay, Panggalangan. Oh, malapit lang doon. Tintong. Tintong. Baka magkamag-anak kayo. Hindi. Basta maraming marunong doon. Barangay kami. Panggalangan. Tintong. Basta mga lugar na gano'n, maraming marunong mag- Basta Pangasinan. Ang biolinista at ang kanyang tagpi-tagping biolin ay nakabalik na rin sa kanilang pinagmulan. Diyan sa may git po, sa may git. Sa likod po ang bahay namin. Presko hangin dito, ano? So, dito yung bahay niyo. Ay, yung isa po. Ayan. Opo, ayan. Tulad ng kanyang biolin, nangangailangan ng pagpapaayos ang tirahan nila Lola Lydia. Talagang bukas palagi siya. Okay, safe naman dito. Wala naman sigurong mga nakawan, ano? Yun ang 2 beses na ano yan. Hindi namin napapalitan ang pinabalik namin yung bukong, yung dingding na ano namin, tinatapi-tapi namin para hindi mapasa. Kayo gusto niyong bumalik dito para tumira? Siyempre no, sir, doon na nga anak buhay ko sa Maynila. Bumabalik-balik. So, anong pakiramdam niyo na nakaipon kayo para makabalik dito? Masaya talaga. Masaya para sa rin. Kasi isang beses lang ko sa dadaan ng ulan. Pag-alala sa mga magulang. Kaya Nang mabalita ang may kasamang bisita si Lola, nagsilabasa na ang mga biolin. Kamag-anak niyo si Lola, si Nanay? Bali, auntie ko. Tita mo siya. So, sino nagturo sa inyo mag-violin? Yung pong auntie ko, siyang nagturo sa akin ng violin. Lahat sila magkakamag-anak. Si Lola pala ang nagturo sa kanilang lahat bilang maestra ng biolin sa barangay. Mula noon, dire-diretso ang pagbibiling ko. Nung na-stop ako sa maestra ko, nagwido ako sa mga nuta-nuta. Hanggang ngayon, marunong na. Okay, so napapakinabangan mo naman? Napapakinabangan ko po. Paano? Napapakinabangan ko sa pagtugtog ng violin. Tuwid pumunta kami ng Pasko, pistahan, andyan kami. ito mga pamangking ko silang pumunta dito na gusto nilang, ayan, tinuruan ko naman sila. Marami rin sila. Ay ito, nandito pala isa kong May isa pang violinista. Ito, tinuruan ko rin ito. Kanina naman po ito. Sa akin yan. Sa inyo yan. Gaano ka tagal na yan? Matagal na yan. Kanina namana nyo pa yan? Namana pa. Kanina po? Lolo namin. Lolo nyo? Lolo namin, yung kapatid. So matagal na sa angkan nyo ang pagbibiolin? Mga lolo nyo pa? Oo. Kaya lumanaw. Sinong una sa inyo nagbiolin? Naalala nyo pa? Alam nyo pa? Ay, lolo ko ang pinakauna. Nagtutugtog ako sa bahay-bahay kasi wala akong asawa. 2 anak ko, walang hanap buhay. Ako ang naghanap buhay. Kaya bukas, pupunta ako sa mamamalimos ako. Pag ganun. Kung nanunugtog. Ay, diritsahan, sir. Saan kayo tutugtog? Sa Maynila. Pupunta ako bukas sa Maynila. Kasi wala na kaming pagkain. Ako, ang naghahanap buhay ngayon. Sa pamamagitan ng biolin? O sa pamamagitan ng violin.
Kung si Lola ang nagturo ng biolin sa mga kasulukuyang henerasyon sa kanila, hindi niya kahit minsan malilimutan na ang yumaon niyang ina naman ang nagturo sa kanya. Halos ito nga lang ang pinamana sa kanya ng kanyang magulang. Ngunit dahil sa biolin, nagkaroon siya ng pangalawang boses. At soloist naman siya sa lansangan ng Maynila. Alam na nating lahat na hindi siya nag-iisa. Mula sa Zambales at Pangasinan, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.